Guys, good morning. It's Friday, March 14. So magluluto tayo ng dinuguan. So nag-prepare na ako ng bawang sibuyas. Yan. Dugo, dinidefrost kasi galing sa market pa eh. Tuesday. Medyo hindi na fresh yung blood natin. Also, try ko lang itong bagong ingredients, yung dried kamyas. Kasi based sa experience ko masyadong or malinamnam po ang pang-asim nito. As you know, isa sa ingredients nung o lasa ng dinuguan ay may asim. So try natin. And pork. Minarinate ko na sa suka, patis, and ground pepper. Yung pamintang durog. And nilagyan ko rin ng bawang at sibuyas. Ginisa na. Tuloy naglagay ako ng konting taba. Doon sa marinated na karne kanina. Ayan, trophy ano yan. Trophy meat. Remember, this is dinuguan in the making. Medyo nagsabaw siya. Sige lang, evaporate muna na yung sabaw. Tinadtad ko pala tong karne. Ang aim ko rito maging crispy. Tingnan natin mamaya. Ayan. Mamantika na po, mga kaibigan. Ayan yung gusto natin marinig, yung medyo puputok-putok konti. Lagyan naman natin ngayon ng tubig. Ayan. Then erase natin yung apoy para baka catch up dun sa temperature. Kasi bigla siya lumamig eh. May tubig. Okay? Yun ang nigas na dugo, blender ko. Lagyan ng konti yung suka. Nilagay ko na yung dugo, pare. Kailangan lang halo-haloin para hindi mamuno. Ano sabi sa internet yun? Actually, sinunod ko eh. Tama naman. Kaya na. Umuumo na siya. Haluin natin hanggang nawala yung red. Yeah. Medyo demonyo pa yung pagkapula niya. Dapat pula. Ay, brown. Kasi yung indication na luto na yung dugo. Ayan. Lagyan ko na rin pala ng suka, tsaka magic sarap. Hindi ko na napakita sa video kasi nakalimutan ko eh. Bakit ka nagagalit? Maganda na patis. Normal lang po. Alam niyo, paborito ko yung patis din sa paglagay ng alat kasi may umami siya eh. Sakit ng loob. Yeah. Pero hindi. Kung naniniwala ako sa suka, dapat bago mo siya haluin, medyo lutuin mo muna. Ng iyong loob sa iba. Ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwi ay Kinaasukal. at gumawa ng mga kasulang-sulang na gawain, hindi sila mabubuhay. Dahil sa kasamaan Lagyan ko na rin yung cubes, kalahati lang naman. Sayang yun eh. at ang masamang nagpakabuti at Halo ulit. bagal na matuwi ay mabubuhay. Dahil Sakali lang magbagay lasa. sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ayan, Mound Cubes. Ang salita ng Diyos.
Salamat Tunawin mo sa yung sarili Diyos. mo. Ay, wala kang silbing ama. Di po ba? Ang pinakamasakit na pwedeng sabihin ng magulang sa kanyang anak, ano? Sana hindi na kita pinanganak, ampun ka. Ang Lord. Kapag hindi mo makontrol ang iyong galit, may maiisip ka na hindi mo naman dapat isipin. May masasabi ka na hindi mo naman dapat sabihin. Alam nga, isang Pablo sa atin, kaya nakakapasok ang demonyo sa buhay natin ay dahil sa ating galit. St. Paul reminds us, do not allow the sun to go down on your wrath because anger gives the devil a foothold into our life. Foothold. Ang ibig sabihin, nakakapasok dyan yung isang paa ng demonyo sa isip mo, sa puso mo. Foothold. Ibig din sabihin, gumagawa na ng kulta, ng pwesto, ng head. Because a bee stung you. Isa lang kong bubuyo yung... Naglagay ng tubig ulit. Pagkatapos sisirain After nung gata. lahat kung saan sila nakatulong. Well, parang gumanda yung texture niya. Ewan lang sa lasa. Sana masarap. Maibigan sana ni Modra. Meron mga tao, kapag nagalit, wagas. Marami din, kapag galit, nangaawa ng kanilang galit. Gusto nila, hindi lang sila ang galit. Nanadamay pa nila yung mga anak nila. Gusto nila, pati yung mga kaibigan nila, nagagalit din. Hindi na tamang galit yan. Di po ba? Halimbawa, dahil lang sa politika, kaya mo makipag-away sa comment section, kaya mo magmura sa ibang tao.